maigsunan mao ang Jordan River. Kunya kini nga dapat mura na siya intersection ba? Daghan pod ni mga negosyante nga mong anhi aning dapita magahimo sa ilang mga pagnegosyo dito makaigsunan. So daghan nga mga dapit nga muadto mga tao gikan sa uban nga mga dapit nga muadto dito sa syudad sa Jericho. Now in verse 2 makaigsunan ninyo siya dinhi. Now behold, dito sa Jericho, now behold, there was a man named Zacchaeus. And by the way, ano ba tawag sa kahulugan sa ngalang Zacchaeus? Usa kini kahibruhanong ngalan, kunya naay kahulugan ang mao nga ngalan. So, kisay naay ngalan dinhi nga nagalan sa Zacchaeus. Wala. Na akong ngalan, Randy. Kung kitanaw-tanaw sa ibini, wala ko ang kahulugan akong ngalan. Pero abi ninyo makaigsunan ang kahulugan sa mga ngalan saan? Pure or the righteous one. Nindot kayo ang maong kahulugan sa mga ngalan nga Zacchaeus igsuon. Pero mga anak ko ninyo, hindi bang tao nga nadala sa iyang nindot kayo kahulugan sa ngalan nagkinabuhi ba subay sa kahulugan sa iyang ngalan makaigsunan? Nagkinabuhi wala. Tulad ko, bingaw man. Nagkinabuhi wala. Yes. So kung imong tanawon, nindot kayo ang maong ngalan makaigsunan. Adunay nindot kay kahulugan apan wala gikinabuhian sa maunga nagdala sa maong ngalan. O gusto nato i-remind na matagusa ka nato ng kabutagon makaigsunan. Usahay garbo usab kayo nato nga ang punta nga naapil ka ni ini nga iglesia apan ang pangutana nga kinabuhi bata sumala sa pagkinabuhi ni ini nga iglesia the Seventh-day Adventist Church Makigsuna. Banyo sa una mangutana ang mga amigo bay di ba sa Batista man ka? Ulo mo na sa Batista? Bagputaw ko, Adventista ko proud kayo. Mingon po sila, nga naman lagi, nga mainom mapod ka. Nga naman lagi, nga mukhaon mapod ka, na bitong inig-usap ni mo, musinaw po na itong simon. Usahay magigsunan mo, ang punta, nga napil kanini nga iglesia, apan luwa ta nagkinabuhi, samas kinabuhi ni Zacchaeus, wa magkinabuhi, subay, sumala sa hulugan sa iya. Una nga, isip, napil nini nga iglesia, mga katawhan nga balikan sa atong Ginoo magkinabuhi na makaigsunan subay sa hulugan sa ato nga ngalan. Mga katawhan nga nagapaabot sa ato nga Ginoo nga nagakamod sa adlaw nga ikapito. Ano ni kabutagon makaigsunan? Ano na ko'y ipaabot nga na kaninyo? 5 ka mga babag sa tinguha ni Zacchaeus sa diha nga gusto siya mudukol kang Jesus. O basin unya makaigsunan. Kasamtang ako kinitunan nga 5 ka mga babag, basin baya mausap kini ang mga babag sa ato nga tinguha nga gusto ta muban sa Ginoo sa langit ng puloy-anan. Now ato tan-awon ang mga bersikulo 2 o 3 sumala sa chapter 19 makaigsunan. Ingon sa dinhi, now behold there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich, and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. Now, una nga babag makaigsunan, nga nahimong babag sa tinguha ni Zacchaeus, nga muduol siya sa Ginoo, mutanaw kang Ginoo sa diha na niabot si Ginoo dito sa Jericho. Una, tungod kay siya usa ka maniningil o buhis. He was a tax collector. Siguro ba pamutaran ka anong nahimo man ang babag? Buktihan ka mo makaigsunan. Si Zacchaeus usa siya ka tawo nga Hudyo. Apan ang iyang bulakon makaigsunan, nagtrabaho siya sa Roman government igsuon. Una, nga kung usa ka kahudyo nga tawo o niya nakikalayon ka sa Roman nga government, ang imong mga kauban ng mga Hudyo makaigsunan, masuko na sila nimo, i-consider kanila nga traitor. Ano naman?
tungod kay naging alayon ka kay kontra nila ang mga Romano ng mga tao during the time of Saul. So siya usa ka Hudyo na tao apan nagbuhat isip usa ka tax collector makaigsunan mauna nga nasuko ang iyang mga silingan ng mga Hudyo, ang mga Hudyo ng mga tao sa ilang panahon ngadto kang Sakyo. Kung atong tan-awon makaigsunan, kung ikaw usa ka maniningil og buhis ni samot pagyod, gawas ka siya naging alayon sa Roman government, siya pagyod usa ka tax collector. O klaro kay makaigsunan kung imong tan-awon, gani adunay balaod sa mga Hudyo nga ilang gisulat makaigsunan tinanlan og Talmud, usa sa mga nasulat dito nag-ingon gyud ug klaro kayo ang ilang ingon kung ikaw usa ka Hudyo o imong makita ang usa ka maniningil og buhis nga nadisgrasya o nahulog sa usa ka bangag kunya imong nang maagian ayaw gyud nagluwasa kay kung imo nang tabangan makaigsunan makit-an po ka sa uman ng mga tao ng mga Hudyo i-consider po kanila na traitor sa inyong nasod sa mga Hudyo. You see? Inana ang ilang kasuko makaigsunan sa mga publikano ng mga tao. Kunya si Sakyo, usa siya ka tao ng Hudyo apan nakikalayo isip nagkuhat usa ka tax collector niining panahona. So, ang yan tinguha nga muadto duol kay Krisos nababagan tungod sa iyang tax collector. Naman, daghan ng mga tao ang nasuko niya makaigsunan. Ato pala yun, di ta maglakad, ikaduhang nga babag makaigsunan. He was a chief tax collector. Dili lang siya yano nga maniningil og buhis. Sa ato pa, kung ang mga tao ng mga Hudyo makaigsunan nasuko sa yano ng mga manguliktahay og buhis, how much more kang Sakyo, nga naman, he was a chief tax collector. As far as position is concerned, makaigsunan, abot na ni Sakyo ang pinakataas nga posisyon sa iyang kinabuhi. O sa ato pa ni, nga panahon karon, naa siya sa, asa na ka-department? Sa BIR. Siya mo'y hidya makaigsunan? Grabe niyo, sultian mo na po, dili malipayon ang iyang kinabuhi. Kaya naman, daghan mga tao na subok niya, siguro, sa diha nga mulakaw siya makaigsunan, mangyamiin ang mga tao na makakita. Di basta-basta no? Kasulay na mo? Grabe taong daghan na suko na to. Murag dili kung mahalo na atong kinabuhi. Di ba? Mao na, Igsoon, he was the chief tax collector. Abi ninyo, sultian mo na akong makaigsunan. Kung ang ato nga posisyon, Igsoon, mahimo ni nga babag alang sa pagtanaw nato kag Kristo sa diha nga maabot siya. Kinahanglan makaigsunan nga ato nang desisyonan nga naman kay basin baya mo ni mahimong hinungdan nga di na magkuban sa Ginoo sa langit nun nga puloy na lang. Ay katulong, kababag, di na maglangan. Siya usa ka dato nga tao. Kababag din ang mahimong nga dudahan makaigsunan. Isa'y gusto madato niya bukas ka mo sa kami na doon ni Pastor Parawino. Ikaw si Ma'am, ano si Ma'am? Iloso. Kamera, mag-insaros mo na to, kisa'y gusto. Maharuhay, kinabuhi. Kung marunong naglibog, magigihapon mo. Pero nga naman, nga naghimo ning babag sa kinabuhi ni Sakyo. Ay, sultihan ito mga kaigsunan, dili din yung sayop nga mangandoy ka nga mahimong maharuhay atong kinabuhi. Sabi ninyo, ako, working student ko sa Mountain View College, Igsoon. Nagtrabaho ko sa rubber department, duha ka tuwig. Kami ang pinakabaho ng mga estudyante sa Mountain View College sa una. Ang baho sa rubber makaigsunan, dili basta-basta. Ang ako assignment, tuwanin to lapit sa Anasa, kaya nung nakabot sa Pastor Sabio nito, nakundoon na sa iglesia sa Mount Carmel. Bubakline ni sa iglesia, isa ka oras ug tunga, yun na, paingon dito sa rubberan makaigsunan, dito kung magtapig sa mga punuan sa rubber. Kunya, grabe kahago yun, alam mong bulhaton. Leman ka, mumatami alas 3 sa kadlawon. Magluto may pagkaon makaigsunan.
Kunya alas 4:30 magsugod na nagpaklay kay aron sayo may makatapin sa mga kahoy sa rubber mga igsunan kay kung init na ka magsugod dali ra mo pilit ang tagok dali ra mo undang ang tulog sa rubber mo na sayo ka magtaping kay aron nga dugay mo undang ang tagok sa rubber kay kami sa MPC sa una dili man mit 10% man mit 24% yung kaisunan. So nagdepende ang among juyo sa among kuha na kilo o presyo sa rubber inig baligyan. There was one time magkaisunan na nagdali-dali yung o kape tungod kay hapit na mo ulan. Ang challenge na mo kanang ulan nga naman. Kay ang rubber o dili di mo na butang acid di man na mugahi. Mugahi na siya tulog pag-adlaw. Mawas out na inig ulan. O na iso na kung ulan magdali-dali may pamagtaping, balikan na mo muna punuan, amo na asiran pagahion, kay umaatan ng ulan, sayang yung kahago, ng adlawa, wala kay ikaw mga kaigsunan. Kaya sa kahapon, hapit naging ulan, nagdagan kung kaigsunan, kay hapit naging ulan, pagpangasin na to, grabe kinapundangan, nisangit kita na kong butas sa gamot sa rubber, nilamba ko igsuon, sabi niyo, kapoy! Hindi kayo kong dibati. Nasakitan ba ko? Ihayang ko makiksunan. Mihangat ko sa langit. Mingon ko, Ginoo! Kapoy! Nagyod kayo. Pamalandong ko igsuon. Kung sa Ginoo ang kinabuhi ko, nagkanang muharuhay ang akong kinabuhi. Sabi niyo, dili sa'yo kamahimong muharuhay ang akong kinabuhi igsuon. Kami ang mga pastors, hindi mo hindi mahimong kwartahan. Pero nagtuo po, manigit kung may pasagdan sa Ginoo. Amen? Amen. Igsoon, walay sayop nga mga andoy ta, nga maningkamot ta, aron mo haruhay atong kinabuhi, kay ang gusto usab sa Ginoo nga ang iyang mga tawhan samtang nagpaabot sa ihapit na kapag-abot, makahimo sa pagtabang sa iyang bulaton sa dili pa maabot ang atong Ginoo. Pero nahimo ning mabahag sa kinabuhi ni Sakio, kundi nga naman nahimo siyang adunahan pinaagi sa pagpalimbong sa uban. Tungod kay ang mga maniningil o buhis makigsunan, nanon sila silang panahon nga mukulikta o buhis sobra sa gi-required sa gobyerno igsoon. Gani ko nimo tan-awon ang istorya sa Lucas chapter 3 makigsunan. Sa diha kanunay mga maniningil o buhis biduol sa diha nagwali si Juan, ingon sila nga gusto pud mi maluwas. Usa may angay na mo himon. Ingon ang alagad sa Ginoo, uli as pagkulikta o buhis sumala ra gyud sa ingon sa balaod. Kung sa diyang akong gitunan magigsunan ang mga maniningil o buhis na kaniadto, diha sila maglingkod sakit dapit sa syudad magigsunan, kunya aduna sila baksigsuon nga dito ibutang ang buhis. Apan naapod sila kaugalingon nila sundan sa ilang kinuha, ginupit nila dito nila isulod ang sobra sa ilang kulikta. Lagi. Kunya kay wala pa may kuwa ka department sa una. Kana bitaw komisyon audit magigsunan. Wala pa man. Una nakakagusto sila o pilay ilang kuliktahon igsoon mo hinungdan. Ang Biblia nagingon kasi sa Sakio dato siya nga pagkatao apan nahimong dato pinagi sa paglimbong ngadto sa o kung ato na himuon makigsunan, sultian mo na ko. Dili gyud malipay ang Ginoo. Mababagan gyud ko na atong tinguha nga makikita tas Ginoo sa diha nga moabot siya. Una nga kung maghimo ta sa itong mga pagpanegosyo, kung maghimo ta magigsunan sa ato nga mga pagpanginabuhi, atas ang ato mapamaagi kay lisod kaayo nga maghiho mo aron ang kinabuhi apan adunay mga prinsipyo nga ato ilapas, ato ilupigan ang uban. Now, kauban, mudoon na ganoon ta siya mga igsunan. Pero naaman po ang daghang pagkakanon sa katauhan isugat ka Ginoong Jesus. Naana po dito ang mga tao nga nasuko niya. Una, kapirti yung lisura sa iyang lagyan. Ikalima, dito maglangan. Doon, munta siya, gawas sa panon, nadaghan binugog ng Ginsos. Ingon ang Biblia, mubo po siya igso. Pagkapaita. Ito sa espirituhan ng kabangin, kitang tanan, di magita panihag-hide din him, pero parihat at nabubo at tubangan sa Ginoo man. Kitang tanan magkasasala
nakabsat sa himaya sa Ginoo. Apan na nakanindot, pinagi sa grasya o yung kaluoy makaigsunan. Aduna tay kaisog, kung kaluwasan nga itong angkol sa Ginoo, na atay kaisog, kamunangog kanha kaniya, o pinagi sa kaluwasan nga itong angkol sa Ginoo, aniya matagos sa kanato, na luwas pinaagi sa grasya sa Diyos. Amen? O na, ang walay rason nga magtinambog ka, kamaingon ka nga mas matarong ko nimo. Kaya tubangan sa Diyos pag-isunan, ang atong pagmatarong na natura. Kitang tanan, ipakamatyan niya dito sa Kalbaryo sa cross. Mubuot na siya tubangan tungod sa sala. Apat pinagi sa grasya, taas ka pag-isunan, kaya kita iyang balikan daton sa langit noon nga pulay ka na. Amen? Amen. Now, mga ito yung mga babag. Ilan ko mo? 5. Kung sa na? He was a tax collector. Ikadua, he was a chief tax collector. Ikatulo, usa siya kadato nga tao, apan na dato pinagi sa paglimbong. So ba, ikapat, the crowd, ikalima makaisunan, tungod kay bubuos siya. Naman kita sa solusyon. Na kung atong tanawon ang Biblia makaisunan. In versikulo 3, ingon siya din. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was matured, stature makaigsunan.